Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang espesyalidad ay ang pangangalaga sa ating mga minamahal na senior. Paano kung ang mismong mga mani na kinakain ninyo para protektahan ang inyong kalusugan ay siya pa palang dahan-dahang gumagawa ng kabaligtaran. Pagkatapos ng edad 60, kahit isang dakok lang sa isang araw, isang bagay na pinagkatiwalaan ninyo sa loob ng maraming taon ay maaaring maging dahilan kung bakit bumabagsak ang inyong enerhiya, nagiging mababaw ang inyong tulog, humihina ang inyong memorya, at nananatiling mataas ang inyong blood pressure. Hindi po ito pananakot. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang dakok ng mani bago pa man makapinsala ang maling pagpili. Halina't sabay nating talakayin ito. Nagsimula po ang lahat sa isang pasyente ko, isang ginang na nasa mga unang taon ng kanyang pagiging setempata, isang babaeng magalang matalino at determinado na manatiling malusog. Ang pangalan niya ay Aling Margarita. Wala siyang sakit, ngunit may nagbago sa kanya. Sabi niya sa akin, "Dok, nitong mga nakaraang araw, parang ang bigat ng pakiramdam ko para akong naglalakad sa hamog. Tama naman ang kinakain ko, aktibo ako, pero hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Walang sakit, walang diagnosis, pagod lang mabigat ang mga binti, mabagal ang pag-iisip, isang pakiramdam na unti-unting nanghihina." Kaya tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, "Ano po ang merienda ninyo araw-araw?" Ngumiti siya ng may pagmamalaki at sinabing, "Mga masusustansya lang po, almonds, mani, kasoy, macadamia, walang junk food." Doon ko nalaman na hindi sa dami ng kinakain niya ang problema, kundi sa kung ano ang kinakain niya. Dahil pagkatapos ng edad 60, hindi na tumutugon ang ating katawan sa pagkain tulad ng dati. Nagbabago ang ating metabolismo, nagiging mas sensitibo ang ating bituka, utak at puso. At oo, ang ilan sa mga mani na matagal na nating itinuturing na malusog ay nagiging mapanganib pala sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, isang 12 taong pag-aaral na sinuri ng mga eksperto ang natuklasan na ang ilang uri ng mani kapag araw-araw kinakain ng mga nakatatanda ay nagpapataas ng panganib ng mga komplikasyon sa puso at mga ugat ng halos 40%. Kita nyo, hindi lahat ng mani ay nilikhang pantay-pantay. Ang ilan ay nagpoprotekta sa inyong memorya, sirkulasyon at lakas ng buto. Ang iba naman ay tahimik na nagpapalala ng pamamaga, nagpapataas ng blood sugar at nakakasagabal sa epekto ng gamot at hindi ninyo ito namamalayan. Hindi ito isang uso o pananakot. Ito ang alam natin ngayon sa pamamagitan ng agham, totoong resulta mula sa mga pasyente at dekada ng karanasan sa klinika. At ngayon gagabayan ko kayo. 4 na mani na dapat ninyong kainin pagkatapos ng edad 60 at 4 na mani na dapat limitahan o iwasan. Hindi ninyo kailangang alisin lahat ng mani. Kailangan nyo lang malaman kung alin ang tunay na sumusuporta sa inyong tumatandang katawan at alin ang maaaring hadlang sa inyong kalusugan. Magsimula tayo sa pinakahindi napapansing mani sa lahat. Ang isang piraso nito ay kayang ibalanse ang inyong thyroid, palakasin ang inyong enerhiya
at patalasin ang inyong isip. Maliit ito, ngunit mabisa. Pag-usapan natin ang Brazil nut. Madali itong hindi pansinin. Baka nga itinatabi nyo pa ito kapag nakahalo sa isang mangkok ng mixed nuts. Ngunit ang simpleng mani na ito ay mayroong isang bagay na wala sa karamihan makapangyarihang pagiging simple. Ang tinutukoy ko ay ang Brazil nut. Isang piraso lang nito, araw-araw isa lang po, ay mas marami pang magagawa para sa inyong thyroid at nervous system kaysa sa isang buong bote ng multivitamins. Balikan po natin si Aling Margarita. Matapos kong pakinggan ang kanyang kwento, hindi ako nagreseta ng bagong gamot. Hindi ako nagrekomenda ng mga mamahaling supplement. Simpleng-simple lang po ang sinabi ko sa kanya, alisin ang dalawa sa karaniwan niyang kinakain na kasoy at macadamia at palitan ng iisang pirasong Brazil nut tuwing umaga. Tiningnan niya ako na may kaunting pagtataka. Isa lang po, Dok. Oo, dahil ang isang pirasong iyon ay naglalaman ng higit pa sa inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan ng selenium. At ang selenium ay hindi lang basta isang mineral na binabaliwala. Ito ang activator o nagpapaandar sa ating thyroid hormone, ang mga mensahero na nagpapanatili sa takbo ng ating metabolismo, nagpapatatag ng ating mood at nagbibigay ng enerhiya. Ang mababang antas ng selenium ay maaaring mga hulugan ng malamig na mga kamay, mabagal na pag-iisip, bahagyang depresyon, at kahit hindi maipaliwanag na pagbigat ng timbang. At nakalulungkot, karamihan sa mga nakatatanda ay hindi nakakakuha ng sapat nito, lalo na kung binawasan nila ang pagkain ng pulang karne o isda. Pero heto po ang magic, ang selenium mula sa Brazil nuts ay 3 beses na mas madaling ma-absorb ng katawan kumpara sa mga tableta. Ito ay tunay na pagkain na kinikilala at ginagamit ng katawan ng walang hirap. Ibig sabihin, mas mabilis ang resulta at mas pangmatagalan ang benepisyo. Sa loob ng 2 linggo, bumalik si Aling Margarita at sinabi sa akin, gumaan na po ang pakiramdam ko sa umaga. Hindi ko na kailangan ng 2 tasa ng kape para lang makakilos. Pagkalipas ng 2 buwan, bumuti ang kanyang thyroid levels, nabawasan siya ng ilang libra ng natural at nawala ang kanyang brain fog o pagiging malilimutin. Isang maliit na pagbabago, isang maliit na mani. At hindi diyan natatapos ang mga benepisyo. Ang Brazil nuts ay nagpoprotekta rin sa ating DNA mula sa pagtanda, binabawasan ang pagnanasa sa matatamis at sumusuporta sa malusog na bituka. Ngunit isang paalala lang po, hindi ibig sabihin na mas marami mas maganda. Ang pagkain ng sobrang dami ay maaaring magdulot ng selenium overload na posibleng mauwi sa pagduduwal, marupok na kuko o problema sa nerbiyos. Isang Brazil nut lang po bawat araw ang kailangan ninyo. Ang payo ko, bilhin ito ng may balat kung maaari at itago sa loob ng ref. Ang langis nito ay delikado at mahalaga ang pagiging sariwa. Iwasan ang malalaking supot ng mga binalatan ng mani dahil mabilis itong masira at mawala ang nutrisyon sa loob lang ng ilang linggo. Kung gusto ninyong simulan ang inyong araw sa isang bagay na makabuluhan, maliit, ngunit lubos na
nakapagpapagaling magsimula sa isang Brazil nut, simple makapangyarihan at akma para sa senior. Ngayon, mula sa isang money na tumutulong sa inyong mag-isip ng mas matalas, lumipat tayo sa isang money na hugis mismo ng organ na pinoprotektahan nito. Nakatitig na po ba kayo sa isang walnut? Hindi lang basta inihahagis sa salad o trail mix, kundi huminto para pansinin na mukha itong maliit na utak. Ang mga kulubot, ang dalawang bahagi, kahit ang matigas na balat nito ay parang bungo. Baka nag-iiwan sa atin ng palatandaan ang kalikasan. Dahil para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga lagpas 60, ang walnuts ay isa sa pinakamahusay na natural na kakampi para sa kalusugan ng isip. Alam nyo ba, pagkatapos ng edad 50, unti-unting lumiliit ang utak, ang mga koneksyon ay humihina at ang memorya ay pumapalya. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ito maiiwasan. Sa tamang nutrisyon, maaari nating pabagalin ang prosesong iyon at minsan pa nga'y maibalik ang ilang bahagi nito. Ang walnuts ay mayaman sa ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid na mula sa halaman. Ang mga taba na ito ay nagpapalusog sa istruktura ng utak, nag-aayos ng mga nasirang daanan ng nerbiyos at nagpapabuti sa bilis ng komunikasyon ng mga brain cells. Isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition ang natuklasan na ang mga nakatatanda na kumakain ng halos 1.5 onsa ng walnuts araw-araw, isang maliit na dakok lang, ay nagpakita ng pagbuti sa kanilang bilis ng pagproseso ng impormasyon ng 22% sa loob lang ng 8 linggo. Hindi po ito teorya. Ito ay totoong linaw ng pag-iisip na mapapansin ninyo kapag inaalala ang mga pangalan, sumusunod sa usapan o hindi gaanong nahihilo sa hapon. Ngunit higit pa sa pagpapakain sa utak, ang ginagawa ng walnuts, pinoprotektahan din nila ito. Puno ito ng polyphenols, mga makapangyarihang antioxidant na binabawasan ang pamamaga na iniuugnay sa Alzheimer's at paghina ng memorya dahil sa edad. Tumatawid ang mga ito sa blood-brain barrier, isang bagay na hindi kaya ng karamihan sa mga sustansya at nagsisilbing panangga para sa inyong mga neuron. At heto pa, ang isang bagay na hindi alam ng maraming senior, nakakatulong ang walnuts sa pagtulog. Naglalaman ito ng natural na melatonin, ang mismong hormone na nababawasan sa ating katawan habang tayo ay tumatanda. Madalas kong sabihin sa mga pasyente, bago kayo uminom ng sleeping pill, subukan muna ito 5 o 6 na piraso ng walnut sa gabi. Maaaring iyon lang ang kailangan ng inyong katawan para makatulog ng mahimbing at manatiling tulog ng mas matagal. Sinusuportahan din ng walnuts ang inyong puso. Salamat sa arginine, isang amino acid na nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng blood pressure at nagpapabuti sa daloy ng oxygen sa utak at mga kalamnan. Ngunit maging praktikal po tayo sandali. Mabilis masira ang walnuts kapag naiwan sa isang mainit na kusina. Ang malusog na langis nito ay marupok. Yung mapait na lasa, senyales po iyon na ang mga taba ay na-oxidize na. Ang payo ko, laging itago ang walnuts sa loob ng ref. At oo, ang kaunting pait ay maaaring mga hulugan ng mas maraming antioxidants.
Huwag hayaang linlangin kayo ng lasa. Hayaang gabayan kayo ng agham. Kung mahalaga sa inyo ang manatiling matalas makatulog ng mahimbing at kumilos na may maayos na sirkulasyon, at alam kong mahalaga ito, ang isang dakok ng walnuts araw-araw ay isa sa pinakamabuting ugali na maaari ninyong buuin. Ngayon mula sa inyong utak, bumaba naman tayo sa inyong mga buto at sa tahimik na mineral na madalas nakakaligtaan ng karamihan pagkatapos ng edad 60. Ang matibay na buto ay hindi lang nagpapanatili sa inyong nakatayo, pinapanatili din nito ang inyong kasarinlan. Ngunit alam nyo ba na pagkatapos ng edad 60, mas kaunting calcium ang naa-absorb ng inyong katawan kahit na sapat ang inyong nakukuha? Ito ang dahilan kung bakit dapat bigyang pansin ang almonds. Ang sangkapat na tasa mga 15 hanggang 20 pirasong almonds ay nag-aalok ng halos 100 mg ng calcium. Ngunit higit sa lahat, nagbibigay din ito ng magnesium, ang mineral na tumutulong sa paggabay ng calcium papunta sa inyong mga buto, sa halip na hayaan itong bumara sa inyong mga ugat. Ang magnesium po ay parang traffic enforcer. Kung wala ito, maaaring mapunta ang calcium sa maling lugar. Kung mayroon nito, mananatiling mas siksik ang inyong mga buto, mas relax ang inyong mga daluyan ng dugo, at bubuti ang inyong blood pressure. Minsan ay may nakilala akong retiradong karpintero, tawagin natin siyang Mang Pablo, na tumigil sa pag-akyat ng hagdanan dahil sa pulikat at problema sa balanse. Hindi niya kailangan ng reseta. Sinimulan namin siya sa almonds. Pagkalipas ng 3 buwan araw-araw na siyang naglalakad muli, mas magaan ang kanyang mga hakbang, bumalik ang kanyang balanse, at tumaas ang kanyang kumpiyansa. Ngunit may sikreto sa almonds, ang balat nito. Karamihan ay binabalatan ito o binibili ang mga version na blanched. Huwag po. Ang manipis na kayumangging balat na iyon ay puno ng flavonoids, mga compound ng halaman na nagpoprotekta sa mga brain cells, binabawasan ang oxidative stress at nagpapabuti ng memorya. Kapag isinama sa vitamin E na natural na nasa almonds, doble ang kapangyarihan nitong antioxidant. Iyan po ay tunay na proteksyon para sa inyong isip at puso. Isang paalala, iwasan ang mga maaalat na bersyon. Ang sodium ay binabawi ang kalahati ng mga benepisyo. Sa halip, piliin ang hilaw o dry roasted na almonds. Mas magaan ang mga ito para sa inyong puso at mas mabuti para sa inyong mga bato. Mabait din ang almonds sa panunaw. Naglalaman ito ng prebiotic fiber na sumusuporta sa malusog na gut bacteria, isang mahalagang salik sa immunity pamamaga at maging sa kalusugan ng isip. Kaya kung nag-iisip kayo ng mga paraan upang protektahan ang inyong mga buto, pabutihin ang blood pressure, at panatilihing matalas ang isip, iniaalok ng almonds ang 3 iyon sa isang malutong na kagat. At susunod, makikilala natin ang isang mani na nagdaragdag ng iba pang bagay, kulay saya, at ang uri ng suporta na kailangan ng inyong mga mata, bato at antas ng asukal. Pag-usapan natin ang pistachios. Maaaring maliit sila, maaaring kailangan ng kaunting pagsisikap para kainin. Ngunit sa loob ng maliliit na berdeng at lilang balat na iyon, mayroong isang kamangha-manghang bagay na ginagawa ang pistachios tahimik
na sinusuportahan ang mga sistemang pinakainaasahan ninyo, ang inyong mga mata, blood pressure at antas ng enerhiya. Magsimula tayo sa halata. Ang pistachios ay natural na mababa sa sodium, ngunit mataas sa potassium, isang mineral na tumutulong sa inyong mga bato na ilabas ang sobrang asin. Para sa mga senior na nakikipaglaban sa mataas na presyon ng dugo, hindi ito maliit na detalye. Isa itong malaking tulong. Ang bawat unsa ng pistachios ay nagbibigay sa inyo ng humigit kumulang miligramo ng potassium. Ang banayad na pagkilos ng mineral na ito ay tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang pagpapanatili ng tubig at patatagin ang presyon ng walang malupit na epekto ng mga gamot. Ngunit hindi diyan natatapos ang mga benepisyo. Ang pistachios ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, dalawang makapangyarihang sustansya para sa kalusugan ng mata. Ang mga compound na ito ay naiipon sa retina kung saan tumutulong silang salain ang asul na ilaw at protektahan laban sa macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. At heto ang isang bagay na madalas nakakaligtaan, ang mismong pagkilos ng pagbabalat ng pistachios ay isang nakatagong regalo. Ang maliit na paghinto sa pagitan ng bawat kagat ay nagpapabagal sa inyo. Ginagawa kayo nitong mas mapagmasid. Binibigyan nito ng oras ang inyong katawan na maramdaman ang pagkabusog, na binabawasan ang pagkakataong maparami ang kain. Para na rin itong natural na portion control na gawa ng kalikasan. Dagdag pa, mas madali silang nguyain kaysa sa maraming ibang mani na ginagawa silang isang banayad na opsyon para sa mga senior na may sensitibong ngipin o pustiso. Malambot sila, creamy, ngunit kasiya siya pa ring malutong. At kung ang blood sugar ay isang alalahanin tulad ng sa marami, pagkatapos ng aksin ko, nag-aalok ang pistachios ng isa pang kalamangan fiber. Sa halos 3 gramo bawat onsa, nakakatulong itong maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal at panatilihing mas matatag ang inyong enerhiya sa buong araw. Kaya heto ang isang simpleng plano na akma para sa senior na madalas kong inirerekomenda: 15 pirasong almonds sa umaga, 40 pirasong pistachios sa hapon. Hindi ito isang dieta. Ito ay isang anyo ng banayad na depensa laban sa pamamaga, laban sa pagkapagod, laban sa mabagal na paghina ng lakas na nangyayari kapag hindi na tayo nagbibigay pansin. Ang pistachios ay higit pa sa isang merienda. Ito ay isang diskarte. Ngunit habang ang ilang mani ay nagpapalakas sa inyo, ang iba naman ay tahimik na sumisira. At ang susunod, nagbabalat kayo ito bilang elegante at mamahalin, ngunit maaaring mas malaki ang pinsalang na idudulot nito kaysa sa inaakala ninyo. Macadamia nuts, malangis makinis, at madalas na ibinebenta sa maliliit na magagarang supot na may nakasulat na premium, heart healthy o gourmet. Ngunit huwag po kayong magpalinlang sa marketing. Para sa mga matatanda na higit sa 60, ang macadamia ay maaaring mabilis na maging pabigat kaysa benepisyo. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. 1 onsa lang ng macadamia ay naglalaman ng mahigit 200 calories at 22 gramo ng taba. Karamihan dito
ay saturated fat. Maaaring hindi ito gaanong mahalaga noong bata pa kayo at mabilis magsunog ng enerhiya, ngunit sa mas mabagal na metabolismo, mabilis itong naiipon. Minsan ay may nakilala akong isang mabait na Ginoo na nagngangalang Mang Walter, nasa kalagitnaan ng kanyang 70s, medyo aktibo ngunit napapansin ang biglaang paglobo ng tiyan at discomfort pagkatapos ng kanyang panghapon na merienda. Ang merienda na iyon, isang masaganang dakok ng macadamia. Walang idinagdag na asukal, walang processed na basura, puro macadamia lang. Lumalabas na ang mga mani na iyon ay labis na nagpapahirap sa kanyang gallbladder. Ang mga saturated fats ay nangangailangan ng mas maraming apdo para matunaw at para sa mga senior, lalo na sa mga may nakatagong gallstones, maaari itong humantong sa pananakit ng tiyan, pagduduwal o kahit atake sa gallbladder. At mayroon pa, siksik ang macadamias. Itinatago ng lambot nito kung gaano ito kasagana na ginagawa itong mapanganib dahil napakadaling maparami ang kain. Karamihan sa mga tao ay hindi humihinto sa 5. Kumukuha sila ng 10, 12, minsan higit pa. At iyon ay katumbas na ng calories ng isang buong pagkain na may napakakaunting fiber. Mas malala pa, madalas itong niluluto sa mantika at binubudburan ng maraming asin na nagdaragdag sa pagpapanatili ng tubig, pamamaga at stress sa blood pressure. At narito ang isang katotohanang hindi gaanong alam: ang langis ng macadamia ay mabilis masira kapag hindi maayos ang pag-iimbak. Ito ay na-oxidize na gumagawa ng mga compound na maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo at magpataas ng cellular stress. Hindi eksakto ang pangakong healthy fat sa label. Dagdag pa, kung nagsusuot kayo ng pustiso corona o implant, hindi kaibigan ang macadamia. Ang siksik na texture nito ay maaaring makabasag ng dental work o makapagpalala ng pagiging sensitibo ng gilagid. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Hindi ninyo kailangang tuluyang ipagbawal ang macadamia. Ngunit ituring ito na parang isang bihirang luho at hindi pang-araw-araw na ugali. 1 o 2 piraso sa isang holiday o espesyal na pagtitipon ay ayos lang. Ngunit kung kasama sa inyong mga layunin ang matatag na timbang, mas mababang kolesterol o pagprotekta sa inyong gallbladder, mayroong mas matatalinong pagpipilian. Sa kasamaang palad, hindi lang macadamia ang nagtatago ng panganib. Susunod, titingnan natin ang 2 pang madalas na isinasama sa trail mix salad o garapon sa kusina, ngunit para sa maraming senior tahimik nitong sinisira ang epekto ng gamot, nagdudulot ng pananakit ng kasu-kasuan at pinapatay pa ang gana sa pagkain. Tingnan natin ng mas malapitan. Maliit sila, magaan, mukhang hindi nakakapinsala, madalas na inihahalo sa pesto o isinasaboy sa ibabaw ng mga salad. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang pine nuts ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang pine nuts ay kilala sa pagdudulot ng tinatawag na pine mouth. Ito ay isang mapait metalikong lasa na nananatili sa dila, hindi sa loob ng ilang minuto, kundi sa loob ng ilang araw o kahit linggo. Ngayon, isipin ninyo na nangyayari iyon sa isang taong hirap na sa mababang gana sa pagkain, tuyong bibig o pagduduwal.
Ang kakaibang lasa na iyon lamang ay maaaring humantong sa pagbawas ng pagkain, hindi sinasadyang pagbaba ng timbang, at kahit na paghina ng nutrisyon, isang bagay na talagang gusto ninyong iwasan habang tumatanda. Ngunit mas malalim pa ang problema. Ang pine nuts ay naglalaman ng mga compound na nakakasagabal sa cytochrome P450 enzymes sa inyong atay. Kung ito ay parang komplikado, heto ang ibig sabihin niyan: maaari itong makagambala sa hanggang 6% ng mga karaniwang gamot para sa mga senior, mga gamot sa presyon ng dugo, statins, antidepressants, kahit ilang antibiotics. Umaasa ang inyong katawan sa inyong atay upang iproseso ang mga gamot ng ligtas. Ngunit kapag ang mga daanan na ito ay naharangan o bumagal, ang mga gamot ay nananatili sa katawan ng mas matagal kaysa sa nararapat o hindi gumagana. Ang resulta, hindi inaasahang mga side effect na bawasang bisa at mapanganib na interaksyon. Minsan ay may nakilala akong isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s na nakikipaglaban sa masakit na arthritis. Mahilig siya sa trail mix, kinakain ito araw-araw. Ngunit nakatago sa halo na iyon ay pine nuts. Nang alisin namin ang mga ito, humupa ang pamamaga ng kanyang kasukasuan sa loob ng 3 linggo. Nagkataon lang, hindi po ako naniniwala. At tulad ng maraming mani, mataas sa taba ang pine nuts, ngunit mas maikli ang shelf life nito. Mabilis ma-oxidize ang langis nito, nagiging sira at gumagawa ng mga inflammatory compound na nagpapalala ng pananakit ng kasukasuan, pagkapagod at stress sa puso. Kaya ano po ang hatol? Ang pine nuts ay hindi nakamamatay. Ngunit para sa mga senior, hindi ito sulit sa panganib. Lalo na kung umiinom kayo ng anumang gamot o namamahala ng mga malalang kondisyon. Sa susunod na seksyon, titingnan natin ng mas malapitan ang isa pang tila inosenteng mani na sa teknikal na aspeto ay hindi talaga isang mani, ngunit maaaring tahimik na makapinsala sa inyong atay-utak at puso kung madalas kainin. Pinag-uusapan natin ang sikat na mani. Nasa lahat ng dako sila, sa mga snack bowl, candy bar, peanut butter sandwich. Para sa marami ito ang comfort food ng pagkabata at isang pangunahing pagkain hanggang sa pagtanda. Ngunit heto ang hindi natututunan ng karamihan: ang mani po sa totoo lang ay hindi talaga isang nut. Isa po itong legume o butong gulay. At para sa mga taong higit sa 60, ang nag-iisang pagkakaiba na iyon ay maaaring tahimik na magdulot ng pinsala sa inyong kalusugan. Magsimula tayo sa kung saan tumutubo ang mani sa ilalim ng lupa, sa isang mamasa-masa at mainit na lupa. Iyon ang perpektong kapaligiran para sa amag at isang partikular na amag, ang Aspergillus, ay gumagawa ng aflatoxins, mga lason na direktang naiugnay sa pinsala sa atay at maging sa kanser sa atay sa mga pangmatagalang pag-aaral. Ngayon, binabawasan ng modernong pagproseso ang panganib na ito. Oo, ngunit ang banta ay hindi kailanman ganap na nawawala, lalo na sa mga mababang kalidad na produkto ng mani at sa malakihang pag-iimbak. Ngunit kahit na hindi kayo tamaan ng amag, maaaring tamaan kayo ng pamamaga. Ang mani
ay napakataas sa omega-6 fats at habang kailangan ng ating katawan ang kaunti nito, ang sobrang omega-6 at masyadong kaunting omega-3 ay lumilikha ng kawalan ng balanse na nagpapasiklab sa talamak na pamamaga. Iyon po ay pananakit ng kasukasuan, brain fog, pagkapagod, at para sa mga may alalahanin sa puso ito ay isang hindi nakikitang pampabilis ng problema. Pagkatapos nariyan ang isyu sa gamot. Ang mani ay mayaman sa vitamin K na tila malusog hanggang sa malaman ninyo na nakakasagabal ito sa mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin. Ibig sabihin, ang gamot na inaasahan ninyo para maiwasan ang stroke o pamumuo ng dugo ay maaaring huminto sa paggana ng maayos o maging sanhi ng mas mahirap na pagkontrol sa pagdurugo. At pag-usapan natin ang peanut butter, lalo na ang natural na uri na pinagkakatiwalaan ng marami. Kahit walang dagdag na asukal, ang peanut butter ay siksik maalat at madaling maparami ang kain. Ang 2 kutsara ay nagiging 4. Ang isang mabilis na merienda ay nagiging 400 calories. Iyon ang uri ng tahimik na pagdagdag ng timbang na gumagapang sa inyong blood pressure, blood sugar, at mga kasukasuan. Minsan ay may nakilala akong isang mabait na matandang lalaki na kumakain ng peanut butter toast tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Nang ipahinto namin ito sa loob ng 6 na linggo, bumalik ang kanyang enerhiya, huminahon ang kanyang arthritis, at mas gumanda pa ang kanyang tulog. Kaya heto po ang payo ko, kung kayo ay higit sa 10 ang mani at mga produktong gawa sa mani ay dapat kainin ng madalang kung hindi man iiwasan. Napakaraming ibang mani na nagpapagaling, nagpapanumbalik at nagpapalusog ng walang mga nakatagong panganib. At kapag akala ninyo ay narinig na ninyo ang lahat, mayroon pa ring isang mani na dapat pag-usapan. Matamis ito, malambot at paborito ng marami. Ngunit para sa mga nakatatanda ito ay tahimik na isa sa mga pinaka-mapanganib. Ang kasoy ay banayad sa ngipin, mayaman sa lasa at madalas na may etiketang heart-friendly. Ngunit heto ang hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatanda: ang kasoy ay maaaring tahimik na kumilos laban sa inyo, lalo na pagdating sa blood sugar, buto at kalusugan ng bato. Magsimula tayo sa mga numero. Hindi tulad ng karamihan sa mga mani, mataas sa carbohydrates ang kasoy, humigit kumulang 9 na gramo bawat onsa at medyo mababa sa fiber. Iyan ay isang mapanganib na kombinasyon para sa sinumang namamahala ng pre-diabetes o type 2 diabetes. Ang isang dakok ay maaaring magpataas ng antas ng blood sugar at iwan kayong pagod, malabo ang isip o iritable 1 oras pagkatapos. Naaalala ko ang isang mabait na ginang na nagngangalang Aling Elena na hindi maintindihan kung bakit laging bumabagsak ang kanyang enerhiya sa hapon. Ipinagpalit niya ang cookies sa kasoy, iniisip na gumawa siya ng malusog na pagpili. At sa maraming paraan, tama siya. Ngunit nang alisin namin ang kasoy sa kanyang plato at pinalitan ng almonds, naging matatag ang kanyang blood sugar, naging maayos ang kanyang enerhiya at gumanda ang kanyang mood. Minsan hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang kinakain natin. Ito ay tungkol sa kung ano ang ating pinipili. Ngayon, pag-usapan natin ang mga buto. Ang kasoy ay mataas sa oxalates, mga compound na kumakapit sa calcium sa inyong digestive system
at hinaharangan ang pagsipsip nito. Iyan ay lalong mapanganib para sa mga senior na lumalaban na sa pagnipis ng buto o osteoporosis. Mas malala pa, ang parehong oxalates na iyon ay maaaring magpataas ng panganib ng kidney stones, lalo na sa mga taong may bahagyang nabawasang paggana ng bato, isang kondisyon na karaniwan pagkatapos ng 60 pamayong kahit hindi pa nadadiagnose. At heto ang isang nakakagulat na detalye: ang kasoy ay nakakalason kapag hilaw. Naglalaman ito ng urushiol, ang parehong compound na matatagpuan sa poison ivy. Tinatanggal ito ng komersyal na pagproseso sa pamamagitan ng pag-steam o paglitson, ngunit doon mismo nagsisimula ang mas maraming problema. Karamihan sa mga kasoy ay niluluto sa mantika at binabalutan ng asin. Nakakakuha kayo ng sobrang taba, sobrang sodium, ngunit walang dagdag na benepisyo. Napakadali ring maparami ang kain ng kasoy. Ang malambot na texture at banayad na tamis nito ay nagpaparamdam na ligtas ito kahit na nakakain na kayo ng doble sa inilaan. Dagdag pa, naglalaman naman ito ng mga enzyme inhibitor, mga sangkap na nagpapabagal sa pagtunaw ng protina. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa pagkawala ng kalamnan, pagkapagod, at mahinang pagsipsip ng sustansya, tatlong bagay na hindi kayang bayaran ng sinumang senior. Kaya ano po ang huling salita? Ang kasoy ay ayos lang bilang isang paminsan-minsang pagkain. Ilang piraso dito at doon ay hindi makakasama. Ngunit kung kinakain ninyo ito araw-araw, iniisip na kasing ligtas ito ng almonds o walnuts, ginagawan ninyo ng pinsala ang inyong katawan. At ngayon, oras na upang umatras at tingnan ang kabuuan. Dahan-dahan nating pagsama-samahin ang lahat ng ito. Madalas nating isipin na ang malalaking pagbabago ay nangangailangan ng malalaking pagsisikap. Ngunit sa katotohanan, ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili ang siyang tahimik na humuhubog sa paraan ng ating pagtanda. Ang isang dakok ng mani, bawat araw, isang bagay na napakaordinaryo, ay maaaring sumuporta sa inyong memorya, sa inyong puso, sa inyong lakas, o dahan-dahang kumilos laban sa mga ito sa paglipas ng mga taon. Nakita ko na po ito ng paulit-ulit. Mga senior na hindi maintindihan kung bakit sila pagod, malilimutin o laging may pamamaga. Mga taong akala nila ay ginagawa na nila ang lahat ng tama, kumakain ng malusog, nananatiling aktibo, binabantayan ang kanilang asukal, ngunit meron pa ring hindi tama sa pakiramdam. Minsan, hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng naiiba. Isang pasyente ang ipinagpalit ang kanyang araw-araw na kasoy sa Brazil nut at sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang thyroid markers at bumalik ang kanyang enerhiya. Isa naman ang pinalitan ang peanut butter ng almonds at napansin na hindi na gaanong sumasakit ang kanyang mga tuhod. Hindi ito mga dramatikong dieta. Ito ay mga banayad na pagbabago, isang dakok sa isang pagkakataon. Iyan po ang kagandahan ng yugtong ito ng buhay. Hindi ninyo kailangang patunayan ang anuman. Sapat na ang nagawa ninyo. Ngayon, ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa tunay na pangangailangan ng inyong katawan at pagpapakawala
sa mga pagkaing hindi na nagsisilbi sa inyo. Ngayon, alam na ninyo kung aling mga mani ang nagpoprotekta sa inyong utak, buto at blood pressure. At alam na rin ninyo kung alin sa kabila ng kanilang malusog na imahe ay maaaring tahimik na makagambala sa gamot, magpataas ng inyong blood sugar o magpalala ng pamamaga. Ang aral po dito ay ang pakikinig sa ating katawan. Hindi lahat ng nakasanayang malusog ay nananatiling mabuti para sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga kaalamang ito ay higit pa sa impormasyon. Ito ay mga paanyaya upang makaramdam ng mas malinaw na pag-iisip, makagalaw ng mas magaan, at makapagpahinga ng mas mahimbing. Kaya hayaan ninyo akong magtanong, bilang isang kaibigan, anong maliit na pagbabago ang sisimulan ninyo? Mayroon bang isang mani na susubukan ninyo ngayong linggo? Isa na mas ganap na magpapalusog sa inyo? O marahil mayroon bang isa na matagal ninyo nang inaasahan na handa na ninyong iwanan? Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Maaaring ang inyong karanasan ay makatulong din sa iba na mahanap ang kanilang sariling kaliwanagan. At kung ang impormasyong ito ay nagbukas ng inyong mga mata o nagbigay sa inyo ng isang bagay na karapat-dapat pag-isipan, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kapitbahay na maaaring nangangailangan din nito. At kung nais ninyo ng mas maraming kalmado at mapagkakatiwalaang payong pangkalusugan na idinisenyo para sa inyong yugto ng buhay, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel na ito. Ang espasyong ito ay ginawa para sa inyo. Hanggang sa muli, maging mahinahon po sa inyong mga pagpili, manatiling matatag sa inyong landas, at huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang maliit na hakbang na ginawa ng may kaalaman at pag-aalaga.